Dito. So, yun lang, Yes. stunning ka lang naman, wag ka muna ma-pressure. Pero Yun lang ito muna mukhang tayo back to the dito. ball game lang ulit yung Tantra dito, no? Beastmaster first pick sila, ngayon naman tinanggal nila yung Enchantress, wala pang Chen. So parang baka matutuloy na to for 33. Ayan, so Pango at saka Tuskar agad. Inuna-nuna na lang si Bichon kasi, kaya TA, yun naman, hero niya ang pick na yun. Pinapahirapan pa ng PA. Tundra yung sarili nila, pinag-PA din kasi. Standard ka na, complicated pa yung hero mo, di ba? Like parang hindi ba tropang napilitan ng dating mo doon, Sir Sean? At saka, hindi. Yun lang naman kasi, maganda pa naman talagang farm ni Vichon, pero may point nga doon, Sir Kimball, na unusual siya na carry, pinadala pa sa kanya. So, ayan, tingnan natin dito sa game 2 kung babaguhin ba dito ni 33. Naalala ko pa Yung naman yung sabi ni Moon Meander, kasi naalala ko sila yung last time na may stand-in din. Si, tawag dito, si Parker. Diba? Kumbaga lagi niyang pinipikan na lang na Medusa agad, or kung ano yung gusto ni Parker, kung Gyro daw high pick, pinapapik na niya agad. Siguro gano'n na lang din yung gawin niyang style kay Bichon, no? Kung ano gusto na rin ni Bichon, yun na yun. Yun yung dating naalala ko sa interview niya nung si Parker yung naging stand-in nila. So, hindi pa nilalabas dito ang core or yung hero ng Tundra na post 1. Rubik at saka Trent. Pero to, gusto ko na to. Alam ko na yung tamis, Sir Sean. Oh, Isipin mo nag-trend pick eh. So, ibig sabihin niya gusto mo mag-range carry. It's either mga Luna siguro yan, Gyrocopter. Yan, alam nating hero ni Bichon yan. Or TA. Pasok naman si TA eh. Si Trent Post 5, pangit lang naman to pag sinamahan mo rin ng another melee pa eh. So, eto na ang sagot nila, ang sa ano? Dawnbreaker. Dawnbreaker. Magandang answer naman to against Beastmaster, no? Especially, paano ba mag-start ng Go si Beastmaster? Like, magro-roar siya. So, may 2 seconds na disable or 3 seconds na disable. Ngayon, kung kakampi mo yung Dawnbreaker, siya naman, nagsusuperhuman na siya. Galing, ganda ng drop na ginawa dito. Gusto ko itong drop na ginawa ng Heroic. Ayaw nila gawing offlane na Beastmaster to. Hindi, pag nag-offlane Beastmaster ka, o Gyro kami. Pag nag-Beastmaster mid ka, Pango kami. Kapag ka nag-carry BM ka, ayan o, may Dawnbreaker Tuskar kami. Kumbaga parang inubusan nila ng option yung Beastmaster first pick dito ng Tundra, no? But knowing 33, minsan sanay naman na yan na maglaro ng behind, Oo nga eh. I think siguro makakita tayo ng Bichon dito ng Beastmaster. Wag yun. Nakita ko na. Siguro BGM na to, BGM na. Wag na sanang maulit. Wag na sanang maulit. Nakita ko na eh. Let's see. Like, parang pili ko yung dun sa playstyle ni Bichon. Yun nga, may mga hero naman na malalakas si Bichon Like, tingin ko pwedeng mag-Muerta yan, pwedeng mag-Luna yan. Nagbo-morphling siya, right? Nagbo-morphling siya, right? Diba? Oo, nagbo-morphling din niya si Bichon. Question, saan ka banda sa 13? Nandyan lang, out there somewhere. Tignan natin kung ano ba choice nila dito. Like, mid hero ba or carry hero na ba ipipick dito ng Tundra? Parang feeling ko kasi pwede ka na ata mag-carry pick, no? Ayan, Muerta. Okay, Muerta. Maganda naman to, no? Kung kalin mo yung Dawnbreaker, kasi hindi ba parang mamamatay ka doon? Mamamatay ka ba doon, Sir Sean? Yung combo ng Dawnbreaker Tuskar? Tuskar, Dawnbreaker, wala kang kawala dyan, boss. Medyo masakit yun, di ba? Sakit yan. Lalo na pag nagka-level 2 yung dalawang yan. So let's see, no? Parang okay din naman yung Muerta against Dawnbreaker, lalo na kung kalin mo siya lagi, tas level 6. Since malayo yung range ng dead shot, baka minsan machamban mo, makancel mo yung Dawnbreaker ultimate niya. Pag na-pair ka, baka cancel din yun eh. Tipo tinaba ka ng dead shot habang nagsusuperman ka. Oo. Ayaw yung tinanggal dito ng Tundra. Pwede itong Pwede pa nilang counterin. Ay, hindi na pala. Yung Heroic, mahilig sila mag-Nyx Assassin, no? Pero kasi parang like, sayang na yung combo nung Tuskar Dawnbreaker. Like, parang legit na yan eh. Every time nakikita mo yung Tuskar Dawnbreaker na magkasama, parang sila na yung gusto mong duo sa lane. Yung Gyrocopter, stable na carry naman yan. Parang kahit ano ata yung idikit mong post 5 dyan. Like mga Disruptor, Bane, Phoenix, di ba? Yan naman yung mga kadalasan nakikita natin eh. Or yung Warlock. Ewan ko lang kung
Sa Prosin kasi ngayon, hindi na masyado ganun ka-high priority yung Warlock, no? Sa lane, nakasama mo si Gyrocopter, okay pa rin. Pero nung nawala yung Lebron, ang tagal mo mag-scale ng level. Parang naging mahirap kasi yung Warlock dun eh. So mid-hero yung tinatanggal dito ng Heroic, no? Yung mga hero na pwedeng mang-own dito kay Pangolier. Ako, inupoy na ata ni ano to BCM Okay na yung lagi niyang ginagamit pag Pango kalaban, Earthshaker. Sa kanya ko lang nakikita yun eh. Ang hina na boss ng Earthshaker ngayon. Pero ngayon lang, I mean, Tingin yun lang yung kailangan nakikita. niya pa ng konting buff talaga para bumalik sa meta. Yun yung nakikita ko kasing hero ni BCM every time nagpa-Pangolier yung kalaban nila. Parang yun yung pang matchup niya sa mid. Kasi parang ano naman na to no? Dawnbreaker off-lane na to, Pango mid, ganoon naman na tayo yung style na ginawa ng Heroic dito. Kung magla-last pick, support lang dito yung Heroic. So let's see kung mid-hero nga ba ang kulang nila. Sabay nawi lang ulit sa Invoker. Hindi ko pa nga masyado nakikita nag-Invoker si BCM sa bagong patch, no? Pero ano naman yun? Si BCM? Tingin ko mas magugustuhan ni BCM yung Invoker ngayon sa patch na to. Kasi like yung nakaraang patch, ang dami daw build ng Invoker na hindi daw siya nagsasawa sa hero na yun. I don't know pero ano ba ang combo dito ng lagunin pa rin sila. Mid ano sila. Palakahan pa rin. Siguro kung hindi lang nag-phylactery kanina, early ags, palag-palag yun na may sustain yung PA. Tingin ko. Dito parang hindi mo naman kailangan nung phylactery. Siguro kaya rin siya nag-pilak first item, no? Gawa nga nung broken mechanic na nakikita natin ngayon sa social. Yung bigla kang ginagawang broken. Okay ka naman, biglang broken ka na. Post 5. Ng Heroic. Hindi kaya mag-AA sila dito. Parang sarap mag-operation puro heal yung meron dito sa may Tundra. Alam ko, ginagamit din ni KJ yun. Isang decent answer din naman talaga dun sa palaka na heal ng heal yun eh. Kumbaga meron ka nung health restoration na, di ba? Sobrang sarap kaya nun. So choice naman nila yan. Hayaan na natin sila. Mukhang naman may napick na ata itong mga to. Naubos yung reserve time nila. Ano na lang ata to? Or panghuli pa, mga disruptor kaya, no? Parang kulang sila ng panghuli. Nakaasa ka dun sa gulong, pati kay Tuskar lang. Parang piling ko hindi enough eh. Ang dami. Boss fight Dawnbreaker! Parang twice nakita ko nang ginamit dati ni KJ yan. Parang way back last year, 2025. Tag-heal ka lang naman siguro din pag ganun. Last ko nakita na Dawnbreaker 5 sa Chinese teams. Chinese teams na gumamit nun. Sabagay, yung bago rin naman kasi sa kanya. Yung Darkseer, hindi rin naman ganun kasama. No? Ang dami mong ibuboost dito sa kampi mo. 4 na mili kayo. So lahat yan pwede mong i-shell. Yung gumugulong na Pangolier, pwede mong i-shell. Against Muerta na puro magic damage yung meron ka, pasok din naman ata. Gusto kong mag-Tundra sa draft na to. Pero sa stand-in nila, ang dami pang papatunayan ni Bichon. Tayong papatunayan ni Bichon dito. First day pa lang naman tayo, guys. So, siguro, sasabihin ko na lang, still go for Heroic dito sa laban natin. Gusto ko yung ako'y dadamay ko na lahat. Tuwa naman na tayo eh. Get Tundra ako dito, drop boys. Sige. Gusto ko mag-entry. Drop boys mo, pre. Pero gusto anyway, mag-entry. Sayang parlay ko, Sir Sean. Don't forget to share our stream, guys, sa mga supporters natin dyan. Share lang kayo ng stream natin dito. Sa even though na last na rin namin to na series and meron din tayo dyan Telegram group chat. Yan nga guys, sumali na nga kayo dyan. Scan nyo lang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong mga harapan para makasali na kayo sa ating Telegram group chat. Sa playoffs daw, meron tayong pag-giveaway pa rin dyan, Sir Sean, Panong-pano pa rin dyan. Medyo nagulat ka na dyan, Sir Sean, Hindi ba tinatabahan na tayo ng dyan? Kaibigan ng maintenance free. Kailangan ko ng maintenance free. Kailangan mo ng maintenance free. And ito na nga mga bossing na, start na nga po tayo. Game number 2, Tundra versus Heroic.
Makabawi nga ba yung Tundra dito or isa sila sa masasama sa 0-2? Oo. Ano pa naman Kahit si 'to? Stanley eh. Ang hirap din Day kasing questionin ng Tundra, Sir Sean eh. Isa lang maiisip mo, Stanley kasi. Lagi ganun yung masasabi mo diyan eh. Day 1 pa naman. So, like, kapaan pa 'to sa lahat ng mga teams natin. And parang eto ata yung second tournament na kasi last patch naman nasa playoffs na tayo nung tournament na yun. So, at least Yeah. ngayong patch na 'to, eh, medyo maaga-aga nga 'to na ano, na adjustment sa lahat ng teams natin. Grabe yung ginawa ni King Jungles dito, no? Siya yung nagputol-putol ng mga puno. Wala siyang mana item ha. Nakita ko puro peri-per hawak ng Dawnbreaker niya. Uwi muna siya, 2 putol tas uwi muna. I mean, pag Dawnbreaker 5 ka, dapat ma-max level mo lang ata yung second and first skill eh. Dahil hindi mo naman kailangang lagyan yung third skill since support ka lang. Oo, kasi hindi mo naman maano yun eh, hindi mo naman ma-u-utilize talaga yung hataw mo eh, kasi sobrang lambot mo kung support ka. Tawag doon luminosity, di ba? Yung kanyang third skill. Starbreaker at saka So siya, tama mo, parang agree ako dito kay Kuya mo Jutax eh. Maganda mga drop ng Tundra. Carry player lang ang problema. ayun na nga boss, sinabi mo na nga. Standing nga ni sisira sa mga parlay, tas yung Falcons tatalunin pa yan, Dex. Okay. Lilipad na naman yung mga parlay natin. Diyos ko po. Ano ba yan? Sarap niyan. Wala namang walang post, di ba, Sir Sean? Alangan mo naman. Day 1, event. Ngayon nangyayari yung mga technical difficulties. Sira yung headset, nadi-DC. Pleto ang sahog. Anong problema nila dito? Na-disconnect to. DC naman talaga kasi. Ito na yung pinapakita dito. Sila naman yung walang DC, no? Ang nagbago lang din pala dito, Sir Sean, no? Naging Radiant na yung Tundra, syempre. Yung Heroic naman yung Dire. Why do you pick this, this Darkseer? Sa laning phase lang, no? Wala siyang specific na wombo combo na napapansin natin sa backing me to the wall. Maganda siya pang rundown eh. Like, combo naman sa Muerta yun, Sir Sean eh. Pag, kunyari, nag-aganims kayo may sapak or babacuum wall mo yung Muerta, pumapalo yung illusion ni Muerta dun sa sa Muerta. Yun din. Pwede paluin yung illusion mo sa Muerta si Muerta. Kung may Pierce the Veil yung Muerta, naka-Pierce the Veil din yung illusion. Parang same concept nung Dark Portrait. Malakas nga. Nagulat lang ako na, hindi ko na-expect to actually, yung Darkseer last pick na yan. Kasi may Dawnbreaker 2 Scar ka na eh. Medyo naka-tunnel vision na ako na pag nakikita mo talaga yung dalawang hero na yun, yan yung combo eh. Ganun Kaya din baka kasi, dito naman kagatin yung heroic, no? Yung bigla. ganun din. Ganun din naman kasi yung heroic eh, since then yung pumunta tayo ng Singapore na tournament. Tagal na nun like yung kanilang meta or yung kanilang the way of their drafting, offlane to offlane talaga yung mga picks na binabago nila. Kaso parang ito na nga isisira sa parlay natin. Lamang na naman yung Falcon sa kabila. OMG. Lamang ba? Uy, may si Laber, yung Falcons. Pero ito, back to the ball game na tayo, Sir Sean. Okay na pala. Okay na. Okay na tayo dito. Kanina nakita na natin to, ayaw naman nila ng first blood sa may room lang, no? Parang bigayan lang talaga rin sila. Sir Sean, kaya ba over 40 minutes? Kanina 31 minutes tayo, boss eh. Bigla na JJ call tong Tundra. I don't know, parang siguro mga under, boss. Mga matatapos ng 38. Feel ko lang. Na-feel mo na yun, Sir Sean? Yes. Yan ang natin. Kung may lista, feel lang. Okay lang yung na-feel mo eh. Huwag mo ililista. Ayun na nga, walang puno nga dito sa baba. So, magiging to sa laning phase ngayon. Itong heroic. Grabe rin talaga si Sarapi, no? Yung map 1 pala nila, 49 minutes. Talo ang PS, no? Wala pong panalo. Tingnan ko studying ang ng liga natin. Ayun. Okay. 2 loss na pala, Diyos ko.
Okay, decent pa naman. Ay, ano, flak ka nandito, medyo makatinga. Tapos may Dawn Medyo Breaker masakit pa. nga yan. Batuhin ka ng hammer nito. Celestial Hammer. Batayin ka ng maso, boss. Pero Yung kailangan mo Largo ng kasi mana. minsan parang hindi mo alam kung malakas ba sa lane o hindi eh. Parang depende lang ata talaga sa kaduo niya eh. Yung Rubik, ano naman to, malakas naman siya sa lane niya yun. Gawa nga, nagbabalik eh. Yung Fade Bolt, nagle-less attack damage naman yan eh. Yes. Hindi ko lang siya makita na like, siya ba yung best? Isa sa mga best na kasama ni Largo? Ang ano lang talaga dito siguro, Largo, tas isa pang heavy Nakikita ko damage malakas lang. kasama ni Largo yung mga patuskar-tuskar. Hoodwink. Kasi may combo eh, yung masasampay ka, tapos babatuin ka nung Fraglets, di ba? BZM versus Tylong. Lumalamang pa naman dito yung Beastmaster. Itong mid matchup naman natin, Sir Sean, para sa akin parang pwede maging 50-50, pero once tumaas yung level ni Pango kasi ayaw kalaban ni Beastmaster to si Pango eh. More on physical damage siya. Puro AOE pa, no? Kailangan galingan mo mag-control ng board niyan eh. Ayun, yung ginagawa ni BCM na ganito, tingnan mo. Kanina niya pa minamicro yung mga board. Hindi niya pinapatamaan ng Shosbuckle pati nung Shield Crush. Galing nga dito ng ginagawa ni BZM at saka naka ano pa siya dito ng 2 water rune. Oo nga, no? Dalawa Di ba na kuha niya. nabutasan si Patylong doon? Ganda sana dito ng Tarkir at saka nung Dawnbreaker. No combo. Op! Aray. Aray mo. Wala siyang water rune, boss eh. Uy mo na. Or baka may salve siya. May papuntang courier sa kanya. Uy, lakad mo to, Trog! Oo nga eh. Medyo masakit-sakit sa feeling yun, especially kung mid ka. 2 minutes, wala kang sapatos, napauwi ka, napareset ka. Ang ano lang dito talaga is yung kanilang bottom lane. At least, decent na yung nakukuha level dito ng Whisper. At saka kanina, si Whisper yung kumana kanina sa first game ha. Sabi ko kasi, masarap naman yung buhay niya dito eh. Ayaw din kalaban ni Trent. Kapag kasi may kasamang malakas na melee si Darkseer, as a Trent, hindi mo sila maharas eh. Since takot ka na ikaw yung tatamaan ng double shell. Same pa rin din naman yung ginagawang concept ng mga Darkseer ngayon. Nagdadomi pa rin yan. So, madadagdagan pa ng unit na pwede mong i-shell. Ito na. Isang first mo. Ayun. Frog Stomp. Walang forma dito yung Starbreaker muna. So, shared damage from the 4 heroes dito sa top. Pero maganda to pag na-pull to ni Yuma. Lapit ka. Ay, hindi na-pull. Kawain sila ngayon, mas na-sustain ngayon yung Tundra. Marami rin silang hawak na mga sticks, no? Tsaka is good to si Tundra na nakakalamang na tong mid nila. Yes. Kanina logi talaga nung Viper versus Beastmaster. Eto na, ginamit yung fortifications mga sir ha. So, i-clear agad ni Tylong yung mga creeps dito. Para at least makakadepensa siya. Wala pang nagpa-push blood dito guys. Tahimik yung game number 2 natin ngayon, Sir Sean. Sobrang tahimik, Sir Kimmel. Ubuhan natin konti. Ay, sorry. Tahimik eh. Oo nga, boss. Pati yung wala akong naririnig na na audio ng Dota. Oo nga, legit ba itong nangyayari sa amin, Paeng? Hindi namin narinig yung sounds ng Dota to Yan. Farm ka muna. Wala. Ayan, narinig ko na. Narinig ko na yung tower. Kaya medyo nabibingi ko kanina dito. Kaya lang parang boring yung dating eh. Wala nang namamatay, wala pa ako naririnig na yung game sounds eh. Pero okay lang to, kahit boring ganda ng ganito na na boring game if Tundra ka. Like antayin niyo lang yung mga item, yung mga timings niyo. You have Largo, you have Beastmaster. Pero yung power up, ito
King Siyempre, Jungle sir, silang parang ganito na naman yung concept na ginawa nila eh. May BM mid ka, may Largo offlane ka. Ito yung mga hero ng mga item dependent eh. Disney Rocket. Yun ang first blood na hinahanap natin dito, Sir Kimwell. What a plan coming from Heroic. And syempre guys, yung first blood na yan, mag-message na nga lang po kayo sa may Quinic page kung meron kayong mga katanungan. And Si also, Bichon, boss. Pinapasok na dito. Pagka nasa first blood na yun, mukhang mamamatay pa nga yung stand-in dito ng Tundra, mga bossing. And Heroic, biglang bawi nga. Mid lane. okay lang yan, standing lang yan. Sir. Wala, gusto pumasok. Wala! Wala! Baka, kung walang Rubik, no? Pero muntikan pa siya na dun ha. Medyo delikado pa yung ginawa ni BCM na yun ha. Like kung naisip pang normal siya, siya pa yung namatay. I mean, kay 7 family minutes. yun, nagamit mo yung gulong mo, na-reset ka, okay ka lang dun. 7-minute wisdom ha. Medyo makati tong combo na to, gyro at saka, pero may lift. Tsaka may dila dito. Kanya. Wala, give up sila, give up. Hindi nagpakita kasi si Beastmaster, boss. I mean, tatakot sila. Nandun na rin actually yung Beastmaster sa wisdom, kung sakali. Malay natin mamaya, maging muerta game to, Sir Sean, no? I mean, kung magkaka-item pa rin naman si Muerta dito, piling ko, kaya na naman niya i-verse tong mga gantong hero. Wag lang talaga siya iwan din ni Whitemon. Eh, Whitemon din kasi, nagpa-first blood na, iniwan pa yung carry eh. Providing ano naman, information naman. So ngayon si Bichon, kailangan niya lang mag-neutral muna. Kasi wala kang nagpapakita ngayon sa Heroic. And ngayon, may Dominator na nga itong si Whisper, no? Mas madali na yung senaryo para kay Darkseer since pwedeng kahit yung Domina lang, pati siya may kill threat na yan eh. At saka kita mo boss ang kinuha niya, yung Ogre Magi na may armor Oo. with the Iron Shield. Ganda nga no, na combo. Ano ba tawag dyan? Pro shield pa rin ba yan? Iron Shield. Iron Shell. Ay hindi, I mean yung sa may summon niya, nawala na. Cross armor. Cross armor. Ay, pro shield para kay Lich. Oo. Okay lang din for Heroic. King Jungles, medyo ano nga siya. Padora-dora muna. Yung Licor dito, medyo malalim yung kanyang pinunta. Talagang kinukulit niya dito si Bichon, boss. Uy, Ano yan talaga? Hello? Pero solo kill to. Huwag ka. Palit ka ng stand-in, boss. Palit ka ng stand-in, boss. Ayan na. Hindi naman mamamatay siya. Kabado ka naman. Hindi mo. Buti no, wala pang ano dito sa King Jungles, no? Level 6, no? I mean, buti si Kamo, hindi naka-shield yun. Kung naka-shield yung pati na siya dun. Totoo. Kanina ka pa makulit, ha? Ito yung gante ni Bichon. Meron akong backup dito. Hanapin mo ako. Akala mo, stand-in lang ako, ha? Tropa ko rin yung mga yan. Pina-priority rin naman ako ng Tundra. O si BZM, walang buhay, boss. Dako. Oh, napasigaw. Kaso nakakaw yung dalawang big ancient dito, Sir Sean, ha? Medyo emotional damage ka doon. Nahaharas pa yung mid tower mo. Yep, dito pa si Tai Lung, sarap niya na. No, sobrang aggressive, boss. Sobrang aggressive, boss. Inaalin ng Heroic yung gameplay ng Tundra na gusto nila mag-scale. Yung tatlong core nila. Yes. Tinitake advantage nila yung ganun. So paano to? Gagawin na naman ng Tundra dito, farm na naman silang tatlo. Okay, sa mga naghahanap kay Pure, wala si Pure, guys. Yuma dito, medyo masarap-sarap yung kanyang buhay, ha? Compare mo kay 33 na talagang, medyo nahirapan naman siya dun sa may lane, no? Yung Darkseer lang yung, again, Whisper showing us na medyo palong-palo siya ngayong first series pa lang. Ngayong first day nila, no? First series nila ngayong araw. Grabe. At no, na trend protector to na dapat hindi ganun kabilis yung push. Ito yung catapult na sa bottom lane. May pets nga ni, ayan, no? Ayan. Ato, gusto na nandun pepensa. BZM on the teleport. Whisper. Is he gonna search out?
Mahuli siya dito ng roar and meron na pa kayong Dawnbreaker. Solar Solar Flare! Solar Guardian, I mean. Pero the clash goes on for Heroes for Thundra. And iniwan na lang si King Jangos dito mga sir. Iwan si Bunso. Okay lang, space, push. Nilima naman sila eh. Marami ring nag-invest ng TP doon for the side of Tundra, no? Naka-ready rin si Pangolero dito kung sakali mong ito sila. Naku, helicopter, naligaw! Ba't ka nandyan? Ano ginagawa niyo doon? Uy, Hindi nandito, ako si Rolling Pangol. Thunder. Hindi niya makakapag-Rolling Thunder, boss, kasi na-silence dito. And the overgrowth for Whitemon. Kulong You lahat! go for the run! Block si BZM! Ang laki kasi! Ang laki kasi ni BZM, boss! At aabutan pa sila ng Rolling Thunder, hindi pa dito nagtatapos. Pag nasagasaan tong palaka na to, dito sa Riverside. And inabot na nga si 33. And this is heroic. They're gonna strike back dito sa bottom lane. Bandang huli, naging bait pa yung pagkakagate ni ni Gyrocopter doon, no? Warded kasi yun eh. Galing siya sa taas sa pre-farm siya. Gusto niya mag-gate since naka-inbi yung Pangolier sa baba. Swerte pa nga yung Tundra doon, hindi sila naipit apat doon sa may hagdan eh. Parang kung mas nag-choke pa sila doon, mas marami pang naging casualty. Natagal pa nga yung Rolling Thunder sa silence, no? Okay din, Tundra. Papa 02. Ano magsabi mag-Tundra tayo? Anong plus 1 heroic? Eto, 2-0 namin yung Tundra. Oh. Tingnan mo wala na silang follow-up wala silang damage oh. Naka-diffusal na rin si Tylong, medyo sakit nga nun dun sa dalawa. Buti hindi na shard dito si Bichon, boss. Muntikan pa. Yung dalawang, yung ano ka mo, yung palaka, pati si Trent, ang laki nun, nakalusot. Wala siyang mana for like yung dila niya para ma-save si BZM. Ngayon lang. Tylong killing spree na. Triple kill. For the Again, team medyo fight. masama na naman yung nangyayari for the side of Tundra dito. Ang hirap din gumawa eh. Parang feeling ko every time up tong Solar Guardian, ano ba pang setup ng Tundra? Like, it's either ililip ka ni Rubik or maroror ka eh. Pwedeng ang answer mo na agad i-Solar Guardian mo pag may nag-commit. So still yung aggression na pinapakita sa atin dito ng Heroic nagbubunga boss. Eto na, Solar Guardian. Every time may go boss, Na save pa, may snowball kasunod. Buying time for anyone or core hero na pwedeng rumespond. There goes Tylong. Pero si Whitemon lang naman ang makukuha nila dito. So at least, yung post 5 lang dito ng Tundra. Ayan na yun, yaman ni Darkseer boss. Pwede na matulog, babay parley. Sino ba kasi nagsabi kaninang Yamado Day? Nilista rin eh. Kanino? Sino? Diyan sa may Facebook comment, sabi niya gano'n, no? Pagkatapos ng third series, Yamado Day ngayon. Akala ko sa Nostra. Sa Nostra yun mo. May nagsabi. Scrappy, Yamado Day lang naman yun. Pero mukhang hindi siya magti-TikTok tomorrow. Kaya-anim na uwi na siya. Bichon. Dito na naman si Bichon. Ganda na nangyayari sa early ng Heroic, sobra. I mean, ito yung problema nga kasi nung greedy na lineup again ng Tundra, no? Lahat kasi itong mga to, sabi ko nga sa'yo, mga item dependent to eh. Muerta especially. BM, kailan ba timing nito? Best timing mo sa Dota, yung mag-Aghanims Dagger ka eh. Yung pala ka, Aghanims din yung timing mo pa eh. Ito pa makunat tong gyrocopter na to but it takes 3 heroes to kill off si Yuma. So BZM mahuhuli dito ng Rolling Thunder. There's a snowball also, Walrus Punch para lang sa isang Beastmaster. So even trade ang makukuha dito nitong Heroic. Huli pa. Naku, na-diffusal boss. May swashbuckle shield crush to. Swashbuckle mo in one. Tatamaan ba? Oh, mukhang hindi naman. Pero dito sa Whitemon, we have the Vision. Si Whitemon pa yung naging collateral damage. Sakit talaga na damage din kasi nung Heroic yung early. As long nakasama nila to si Darkseer, parang feeling ko kailangan bumak ng ano dito ng Tundra. Hindi nyo pa ata kayang kainin tong shell eh.
Hindi mo na may level kasi ni Darkseer. Level 12 to, boss. So, malamang sa malamang nakamax yung third skill niyan. Sama mo pa yung shell, di ba? Okay, go loot yung parlay. Yung mga day pa mo. Kasiro din yung Yandex. Okay na. Palong-palo ang Falcons, pre. Yes, sir. Ayaw nila mag-disband, no? Falcons, no? May balita na kasi na magdi-disband, eh. Di ba ka nakukuha na nila yung group? Nag-patch naman kasi talaga yung Dota. Ganyan naman yan. Hindi naman lagi kang malakas sa Dota eh. Paano pag pinatch yung mga heroes nyo, di ba? Saka mabagal pa lang mag-adapt din yung Falcons sa bagong meta. But Falcons is Falcons eh. Pag nakita mo yung naman player na yan, champion caliber talaga lahat eh. BZM still having the Aghanim's for 16 minutes. Pero yung towers dito ngayon, guys, isang tower na lang na natitira sa Thundra first tier. Diyan, tiwala na tayo kay Bichun. Nandiyan na eh. Maelstrom pa lang siya, ano? Oh, wala, iwas muna talaga. Fast farm naman to eh. Maelstrom at saka Gunslinger. Oy, pero kita siya ng ward dito, boss. Kita siya ng ward, boss. You can run, but you cannot hide. Meron pa tayong teleport dito ng Gyro. And there goes the dead shot, guys. He's gonna be spotted dito. Nowhere to run for Vichun. Aray mo. Nasabi mo lang mo na sige, Vichun na lang. Sabi ko siya, standin lang yan. Sige. Standin lang yan, boss. Pagbigyan. Hindi natin kailangan siya yan. Hindi natin kailangan stress out. Standin yan eh. Every time mamamatay yan, tamo, standin lang yan. Ang sama rin naman kasi ng nilakaran niya, maganda yung vision ng heroic dun ha. Nandun sa pagitan ng dalawang neutral, no? Grabe, no? Ganda ng ward. Pag-ward nga ako dyan sa siguro. Hindi ko alam yun. Lagi advance na lang yung ward, sir siya. Like sa lanes, sa mga gilid-gilid. Maganda lang naman yung mga clip ward kapag teamfight siya, eh. Kung alam ko lang si Bichon yung carry niyan, tumaya na lang sana ako sa Lotto, sabi ni Boss Roel sa Ako kasi masama ako, nagtiwala pa rin ako kay Terter. Naniniwala akong kaya niyang pagkadahin to si Bichon. Bukas. Titiwala ka bukas. Grabe naman, heroic kalaban niya. Tuneless na. Baka hindi na na-tune up, no? Expired na yung langis. Mahal naman ang langis ngayon kasi. Oh, yun lang, no? Pero ano na kasi yung ano ngayon eh. Yung Hormuz ngayon, ano naman, inopen na eh. Ano ba ibig sabihin ng Bichon ko? Google ko. Bichon? Sige, Google mo. Google natin. Baka may meaning yung Bichon. Tanong natin sa AI. Ano sabi ni AI? Tuneless daw. Bichon usually refer to one or two main things depending on the context. Two main things. Standing nga ni. O, yan na isang reason. Ano pa yung isa? Yung pangalawa. Oh. Ano yung pangalawang ibig sabihin mo? Ano? Grabe naman itong Dawnbreaker na to. Mag-aaganims, boss. Na-sustain lang siya. Post 5 nga ni. Post 5 mag-aaganims. Wala kang i-item pag post 5 search yan eh. Parang it's either, kung dati yan, mga solar bloods. Pero kasi yung Aganims naman ngayon, legit pa rin naman kay Dawnbreaker yan. No? Yan nga, yung break-up doon na mababap. Napakasama Whenever someone sa the game bonus, ano yun? Okay. Ay, mag-uumaga na. Nakakapa pa yan. Day 1 pa lang naman, guys. Huwag naman kayo masyadong hearts kay Bichon. Standing nga eh. Yep. Naka day 4 pa yan. Oh, parang si Parker, di ba? Ganun sa day 4 siya, di ba? Sa day 4 siya. Nung last nga, sabi ko kasi kapag Swiss format yung tournament, most of the time lagi umabot ng day 5 yung Tundra, pumapasok sila ng 3-2, yung score, yung mga ganun. Oo. Ang sabi naman daw nila, may chance na makahabol si Puroy. Baka kalagitnaan ng tournament, makahabol pa raw si Puroy. Ayun. Kaya nga, thank you na lang kay Bichon, di ba? Nag-stand in para sa inyo. Hindi naman kayo ganun ka-hard kay, ano, kay Bichon. Kay Rappi lang pwede, di ba? Dapat maging grateful din naman tayo paminsan-minsan. Joke lang kayo. Kung masama lang dyan, yung pera natin, ay gusto na natin sa tubo. Oh, may nasigawan. Okay, take off.
Wala pa nga tayong first 10 kills dito 21 minutes na tayo guys. Wap! May post na naman. Pero pwede ka nga rin sa 2-0 to. Gulpe, yung Yandex, okay na. Sino ba kasi nga talaga nagsabi ng Yamado Days today? Nasaan na ba yun? Wala na. Kasi yung Facebook, di ko makita yung message niya eh. Kita mo naman yung build ni Darkseer dito. Medyo lapok, nag-orchid pa siya, boss. Ano? Domi orchid yung build niya. Kaya mo nga namang sumolo kill ng Muerta niyan. Pag na-wall vacuum ka kasi may slow, tas with orchid, mamamatay ka na nun, Sir Shem. Rekta pa talaga sa lahat, no? Kahit may pierce the bell ka. Yes. Panghuli mo rin sa mga Rubik. Ganyan ka early na may blood, may silence. Like legit naman yan. Pongo, Aganims. Manta, tapos Dragonlance para sa Gyrocopter. Buti na lang, hindi naabutan. Si Kuya mo Ari doon. Sarap ng buhay ni KJ, oh. Kanina pa ito nag-jungle lang or naglalaro Jungle ng Dead ka lang. Lane. Oo, kaya nilalaro na itong Dead Lane lagi. Tamang Solar Guardian ka lang pag may team fight, boss. Ayan Alam lang. mo, possible na mag-i-scale siya eh. Yes. Ganun din ka rin naman pag offlane ka. Tago ka lang sa jungle, tapos farm ka lang. Tapos kung may team fight yung 4, doon ka naman mag-ulti lang. Yan naman yung maganda sa Dota ngayon. Since lumawak talaga yung mapa, mas maraming neutral ng paparman. Buti nga, tinanggal na yung dalawang ancient dyan sa may river. Nung nakaraan, mas madaling mag-scale gawa nung dalawang ancient na yun eh. Dito na si Yuma, guys, So, Aegis advantage pa rin sa Heroic, pero sa Pango, yung kanilang Aegis. So, tinatry na lang nilang inibing armor yung kanilang second tower dito. Trying to delay itong push na kayang gawin ng Heroic. Even the 40s, ginamit na rin. Ay, delaying matters nga ni... Sa bagay, sobrang lugi nila eh. Yung Pangolier pala naka-diffuse sa Aghanim na Sergeant, medyo sakit sa ulo yun Lalo na pag trend protector ka, yung hindi sinasadya dadampihan ka sa puno. Ayun, sumisilip-silip ng ganyan, bigla ka dadampihan ng shoes bakil, okay? Gumugulo na Pango. Katayan, makatayan. Sakit pa naman ang damage si Pango ngayon. White Moon dito. Wala mag-ingat Good information provided para sa kanyang team. Tata to, boss Good information yun, boss. Uy. Hining nila dito si White Man. Nangungulit. Pero something good pala, no? Like, sobrang grabe pala yung scaling dito ni BCM. Kahit pa paano siya yung top network niya, no? Naka-recover yung Beastmaster kaka-farm. Yan na lang, 600 na lang dito. Meron na siyang Aganims. Sarap ng buhay. Ano pa naman siya, arcane type, no? So parang every lane, every lalabas na wave, pwede mong isa-celestial hammer lang. Oo. 1-2 mo lang, 1-2. At least na damage control ng Tundra to, no? Kanina nakikita natin parang almost every 2 minutes umangat yung resources cap nila kay Heroic eh. Pero ngayon, nag-stabilize naman na 4K golded lang. Parang for the past 8 minutes, 6 minutes, ganito na yung nangyayari. Grabe naman tong comment ni Deuce sa YT. Huwag nyo na ipahabol si Puroy, sana malaglag na to. Tundra hater baka ko yung mga boss. tropang nag-2-0 Tundra. Tapos nga, si Bichon yung player. Minsan din talaga sa Samarin Lobo kapag hindi mo alam. Okay. Kaya minsan guys, tataya kayo sportsbook research ang kailangan. Yay! Nakulong dito. May vacuum pa nga. Uli dito yung Rubik mga sir. So, they could go for another objective. May tanong dito mo. Mga boss, may pulang kabayo kayo pampainit Sabado nights.
Sabado nights, tapos natin dito pag nag-game 3 to, alas 4. Dolo. Or baka naman gagalingan ng Tundra, like ipapatalo na agad para umabot ka ba sa pulang kabayo. Nabitin pa nga si Zaz dito ni Sir Kimwell, no? Nag-shot na ako gabi. Napashot kami dyan eh. Dyan sa labas. Di mo ba nakita yung post niya, no? Oo, sa basketball court. Napa-beer day kami kagabi. Pero kita mo naman dito yung win probability, 50-50 pa rin, Mayaman pa rin naman si Miss Master, and kung sakasakaling nga makahabol tong Muerta, like yumaman pa yung Muerta dito, kaya nila ilamang sa late game dito ata. BZM, iwas muna. Palo-palo lang. Oh, nakita na si BZM, boss. Ay, may BKB. There goes si Solar Guardian. Pag binagsak! Ayan, kahit may BKB ka, boss. There goes the tip from King Jongles. Akala ko nga pahamak na sinapak. Oo nga pala, nakalimutan natin may Dawnbreaker sa Roshan. Pagka sinapak ka sa ere tapos nag-solar guard na siya, 100% di mo matitipihan. Aabot yung landing time. Eh, nahuli pa nga yung Threat Protector dito. Okay na! Pwede na. Fourth day ka na magbuhat, Mitchell, paglaglag na kayo. Meron si Mitchell. Okay pa yung network niya, hindi ka lang yung Pango. Yep, lahat ng lanes nila nagsho-shove ngayon. Yung hero ni Pilimon ngayon. Ba't pa na yung trend? Ayaw to. Yung mga Bane niya, no? Tsaka Jakiro. Kaya nga, okay naman ah. Sa bagay kasi, no, first pick BM sila, nagpango. So, nag-trend sila para may pang-counter sila kay Pango. Yun yung inisip nila dyan. So, ito, try sila ng smoke dito, Sir Shan. Yung Tundra, gusto nilang lumabas dahil palabas na naman yung Roshan. Yep, that's the 10 seconds na lalabas na dito sa bottom lane. Actually, maagang Roshan nga to. So, if makakapag-pick off sila ng isa. Yep, Teolicor dito, Diyos ko. Malapit na, malapit. Pati yung Jai, si Tailong. So, malapit pa naman sa kabias na itong si Gyrocopter. Nascan? Wala sila nahuli dito, no? Oy, na-scan, boss. Alam nila. Na-scan dito ng Heroic ngayon. Good read. Radiant's bottom tower is under attack. Ganda pa ng item dito. Holy Locket pa para mas ma-amplify dito yung kanyang ulti. Kasi ka, binalance naman din siya nga sa patch ng Dota yung health restoration sheet niya yan eh. Tsaka si Whisper with Lincoln Spear. Pwedeng i-buff lang dito itong Gyrocopter. Pero sumigaw na nga yung Gyrocopter and they know na nasa paligid lang ngayon ng Tundra. Dito dapat ang bawi nila. Nasa paligid. Natin, may item naman si BCM, boss. Doesn't have the vision. Yep, doesn't have the vision. Cannot find the right target. Uy, nakitatan siya, boss. Nakita, boss. Nakita. Tinamaan ng flak cannon. Or yung side cannon ba yun? Flak cannon. Ano siya, boss, na tawag dito, may item na kidlat. Yung Stormcrafter. Ayun si Dawnbreaker, naka-Stormcrafter. O nga, no? Pang ano nga nyo ng lanes dito? Pang-anin yan Rolling Thunder ba to? Wala. Lahat sila nagtatansyahan ngayon. So crucial sa dalawang teams na to. Pangalawang Roshan na to, guys, Dead shot. After that, nothing more. Nagalit si Roshan, boss. Ginugulo nila. Aangat na si Roshan, boss. 20 seconds. Ayun. Si Ryan Yamada day, 0 to yung Yandex, Sir Sean. Ay. Last series na nila yon? Yes. Wala, nakakapagkasirabi ng 30 minutes. Hindi ko gusto yung nangyayari. So, umangat na yung Roshan dito, mga bossing. And let's see sa makakapag-contest between Tundra. They need to contest actually. Kasi pag nabigay pa naman to sa Gyrocopter, ang laking advantage ngayon ng Heroic. Now is the time. Checking ang damage ba dito ni Vichun? Sapat na ba? May item naman siya eh. Like parang hindi pa lang din nangyayari yung 5v5 banggaan talaga, Sir Sean. Sobrang napipick up lang talaga sila kanina pa.
Tsaka boss, yung vacuum into the wall talaga eh. Kung ang mangyayari, makakapang-kite yung Tundra, piling ko doon sila mananalo sa teamfight. Kasi kung burst damage, parang lugi ka dun sa biglang may heal eh. Baka mamaya ma-sustain ni Dawnbreaker yung damage output nila. No? Wala pa naman Daedalus tong Muerta na to, so hindi pa ganun kasakit yan. Medyo matagal nga dito yung pagro-Roshan. Pero maganda yan for Heroic dahil tignan mo sila yung sumuko. Alam nilang hindi lumalabas sa mapa dito yung Tundra. Tignan mo naman yung resource gap, biglang naging 9k dahil lang dun sa kanila corrosion. From 7k, 2k agad ang inangat dito habang nag-aantay lang ngayon ng Tundra na nagro-Roshan. Ina-advantage, tinutok advantage ngayon ng Team Heroic. Yung smoke, kailangan nila makapag-pick off. Gyrocopter yung pinakamalapit dito at saka si Teolicor There goes the setup from Rubik. Teolicor gugulong muna at sinalubong sila ng isa pang gulong. Tylong with the Rolling Thunder. It's gonna be evaded dito ng Overgrowth at nasigawan pa. We have the vacuum into the wall. Kailangan umalis dito ni Ari pero dito na lang si Bichon. He's gonna pop the BKB. He needs to fight this off. Walang Rolling Thunder dito ng Pangolier. At ang Pangolier natin mamamatay guys. The clash goes on. BZM popping up the BKB. This is a team fight. Gusto nilang Tundra. Teolicor inabot. Meron tayong Walrus Punch, Sustain, coming in from the Dawnbreaker, and on the other side, pinatay na dito, eto si Whisper, tatlo ang nawala, and Tundra, charging in, going for more, hulihin dito si King Jungle, sakapag Celestial Hammer out, at gusto na talaga ni 33 makabawi, gigil na gigil, ramdam na ramdam, eto yung bawi na naapi, we have the buyback for Whisper, round 2 mga kaibigan, we have the vacuum, no wall, we have the flak cannon, pero dito yung left ng Rubik, papalag na lang na dead shot pa after that Manta style pero lahat duguan for Tundra. Dito na rin yung Pango with the buyback. At yung Tundra napalalim sobra 33 makunat nga siya pero hinabol dito ng Snowball. Ang tagal ng ating teamfight mga sir. Si 33 so bakit magmimintis konti na lang dito yung palaka gustong i-save up. That's BZM another roar. And si Bichon minamicro lang wala silang pakialam sa stand-in. Pero yung Heroic nga dito with the double buyback, boss, worth it yun. Nakakapanalo silang teamfight. Wipe out yung kapalit ng buyback mo and kung sakasakali, kung makuha pa nila tong Roshan, talagang masasabi mo, sulit yung buyback natin. May nakuha pa silang gem, boss. Ayun din. Hindi, kay Whisper yan. Nalaglag ni Whisper yan. Okay. Pero ang sarap nun dahil like, sige, napabuyback si Pango doon. Napabuyback din yung Darkseer. Pero nalo ka ng teamfight eh. At the end of the day, wipeout naman eh. So, resource gap na 9k gold. Kahit sabihin natin hindi tumasang, mahalaga na continue yung teamfight ko. Kung kayo pa ng Aegis, worth it naman natin. Kaysa kanina pa sila nagkakatangahan, gawa nyo itong Roshan na yan. Saka dito si Yuma nga, yung Soul Survivor. Yun yung pinaka-importante sa core nyo. Nag-overextend lang din ata kasi nung unang go yung Heroic, maganda yung vacuum wall, oo, nandun. Pero yung Pango, pag namatay, mawawalan pa rin naman sila ng damage. Hindi pa ganun kasakit yung Gyrocopter eh. Hindi niya pa kayang tumangki pa harap. So kung mamamatay lagi dito yung Pangolier, hirap ata sila sa teamfight. Ganito yung muerta ni Timado kanina. Oo nga, boss. Oo nga. Kahit wala, okay lang yan. Saan nila si Bichon? Huwag mo na sisihin. Hindi kasalanan ni Bichon to. Kasalanan to ng Tundra na hindi nila na hindi nakapasok si Pure. Sa mga issues. Going for Silver Edge dito si Bichon. So, cancel nito, lucky shot? Kasi, napatawad ko na to si Bichon eh, pero hindi ko makakalimutan talaga sa kanya. Yung talong-talo sila, tumawa-tawa pa, visit yun. Yung ano nga yung my gold? Baka yun yung two kings. Yung ibig sabihin ng Bichon, Sir Sean. Bichon is stand-in comedy. Oh, pwede. Walang pinapanalo ang Muerta ngayon. Siguro kung si Pure, ibang story to. Masasabi ko. Iba mag-Muerta si Pure, boss. Baka nga tropang napilitan lang to si Bichon, boss. Sabi ko nga, sa'yo stand-in lang yan. Huwag na natin sisihin. Take one for the team, no? Ako, wala na akong pakita. Talo na yung Yandex ko eh. So, talo na yung parlay ko eh.
Kailangan masisihin ko pa to, may standing naman talaga. Parang Ala. kasalanan ko na lang to, tumaya ako sa tundra, di ba? Ang ganda nito ha, si Yuma ha. May BKB pa naman siya, so I think BZM dito, mag-engage mo sila. At disengage mo, no? Buo na yung kanyang Daedalus dito, nabili na niya yung Demon Edge. Sakit nyon, Daedalux. At may post na naman tayo. Game 3 mo na lang, sagarin mo na, Sarsha, nandito na tayo. Para manglaban yung mga naka-tundra dyan. Tingnan natin ang sked bukas. Tignan mo ang tamis. At doon ako Christ. Buti naman dyan na ulit. Na-miss ko kayo dyan. Yung mga tao dyan. Pero gabi pa rin. So, tignan natin. May Aegis dito yung Heroic. Ang problema nga lang nila, no? Wala kang buyback to si Pangolier. Kay Darkseer pa nila nabigay itong Aegis. Like, enough na ba to para umangat sila? Parang kung pero ata yung Aegis, ang hirap pumalo ah. What do you think, Sir Shiano? Oo nga eh. Pwede pa natin hintayin dito yung third cross ah. Siguro, pang seal the deal na lang yun. At saka yung tumanong kanina na kaya ba over 40? Ito na, yung over 40 mo, bossing. Concern siya ng caster, baka di mag long game yan. Hayop ka. Napasok mo pa ba yun, boss? May item din naman yung Tundra eh. Sa totoo lang yung gantong state, parang 50-50 pa to sa siya eh. Pagalingan na mag-team fight pa to eh. Pag nag 40 minutes, tas mga 10k gold lead lang, 5k gold lead, hindi naman ganun ka-grabe advantage eh. Like parang win Okay, eto na ata yun. Meron pa tayong snowball save. Na-silence silang dalawa ha. Pero meron tayong solar guardian to save off. Etong dropping down low na konti na lang sana sa gyrocopter to Scar masa-sacrifice. Ginagawa ni Whisper sa ibabaw ng clip. Ano? Ito na yung game trick nire-request natin, Sir Sean. Tsaka na-lift ata siya doon ni Ari. Nakidnap siya doon. Sige, sagad mo na mo. Gusto mo to. Gusto mo ha? Daming pumuso sa Tundra eh. Oo, di ba? Sukaan natin yung mga tropahan natin na pumuso sa Tundra. Basta talo na yung Yamado doon, nanalo yung Falcon eh. 2-0 pa eh, no? Hindi ba nananaban yung Yandex? Sabi nyo nga, ito sakit ng Heroic, hirap tumapos. Paano? Binigay mo yung Aegis doon kay Whisper. Yung Aegis nasa Darkseer, paano lalaban yung Gyro? Ito, tignan natin sa instant replay, di ba? Laro si Gyro. Tsaka ganda ng ano dito ni Bichon yung the calling niya. Ayun, silence yung tatlo, boss. Nalit nga siya. The first kill siya doon, boss. Bichon ha, at least nag-step up siya ngayon, si Bichon. Boss, kung hindi pa siya mag-step up din kasi kailan pa. Lagi na siya nag-stand din sa mga team eh. Eto na, nabubuhayan na ng dugo yung mga tropa natin dito. 4k gold din na lang. Yung kalamangan ng Heroic talagang alam na natin dikit na to, Sir Sean. And mas nakakatakot kalaban si Muerta na late game kaysa kay Gyrocopter ha. So totoo lang no, kasi meron pa tayong Beastmaster dito din. Boss, may pala problema nila si ano, yan. Pinoproblema nga nila itong Muerta. Ansang hero pa tong palaka ni 33. Kaso kasi Bichon pa rin ito. Hindi lang naiisip ko dyan. Tatanga rin yun. Wag! I mean, most of the game na napapanood ko na stand si Bichon, may ganyang moments eh. May mga moments. Pero wag naman sana dito. Para maglaban naman yung Tundra. Ay, tinaloy? Oo. Wala? Okay, there goes the lift. Na-break dito yung gyrocopter. Wala, gumulong na. Kasi pumasok si BCM. Aabutan ba si BCM? 4 step out muna para kay Ari. Ngayon, si Bichon, still positioning. They're just waiting for the rolling thunder. Pero may vacuum into the wall. May overgrowth pa naman. At habang si 33 trying to escape, there goes Whisper. The Olicor needs to escape kasi meron tayo ditong right click ngayon ng Muerta.
Another Rolling Thunder is set off. We have the Dawnbreaker with his Solar Guardian trying to sustain, and the Gyrocopter si Vichon habulin. Buti naman, na-search pa siya dito ng Rubik. The Stolen Surge, ha? Hinabol siya ng mahiwagang hotdog dito mo. Ayan na. Dito. Ayan na. Hinabol. Nakita. Nauntog sa hotdog at inabot pa ng lintek. Vichon back out. Search again. Pero there goes the dagger for Tai Lung, sealing off the deal. Muerta goes down. Vichon is out. 80 seconds dito, mga sir. Standing nga ni. Na-overposition ata sila doon. Yung medyo greedy yung talon ata ni BCM, no? Hindi sila nakaposition eh. Area pa ng Heroic yun eh. Nung trinay niyang tumalon, nagamit niya tuloy yung roar ng pagano'n-ganon na dumating sa point na ang ganda tuloy ng vacuum wall ni Darkseer, no? Kanina, ini-ignore pa nila tong Gyrocopter eh. Pero once mabumo talaga yung Daedalus, may right click damage na to ah. Medyo sumasakit na rin yung Gyro. Yung refresher ata ni Pango. Shoutout daw kay Daily. Shoutout Boss Sean and Boss Kimo from the land of Visacol na maraming saging. Ayun lang. Uy, nullifier boss. Ayun lang. Uli si Ari. Eto na. Aray ko. O, tip-back ka ngayon sa akin. Tinipan mo ako kanina ah. Medyo gigil si Kuya Mo Whisper dito. Naklip siya eh. Oo nga, no. Oo. Naklip siya so tinipad siya, di ba? Eto, sabi naman nila tropahan dito, pag si Puroy Muerta, alam mo na eh. All in mo na kay Bichon, sipol mo na bago taya eh. Sipol bago taya? Parang medyo mahirap na kalagayan ngayon. Bichon out, Chan, carry in. Baka tumagos. Gusto kita murahin, buti na lang hindi si Wilmar to, Boss Kenneth ha. Oh, pero formal siya dito. Okay. Sinulong Guardian. Hello? Gusto ng dalawang support? Ang tapang naman nila, 2v4. Tapang nga nila eh. Heroic! Okay. Ayun lang. 3v4 yun eh. Pero ang layo ng kanilang mga kasama talaga, boss. Pinapartidahan, may stand-in. Pero medyo greedy yun Like, nung inoji siya doon, alam mo nang mamamatay yung Tuskar. Alam mong hindi nagbibiro yung Dundra. And worse, pero siya... Sinuwerte, boss. Hindi pa to sisigaw kasi sila yung kumuha, di ba, yung Heroic? Yes, sir. Ayun, makikita ni Whisper. Tayo ang sigaw dyan. Pero it's too late. Third Roshan. Kuha pa nila yung keso. Ito yung kompleto yung Sarsa. May refresher pa dyan, Sir Shan. So yung double roar, pwede nating makita, no? Okay, how about double Pyrrhus na Bill? Pwede. Pero pag na-vacuum into the wall siya kasi siya. Gigil na rin to si Ari mag-tip oh. So siya nakita mo na ba yung 70 minutes na tapos may game tip pa na 60 minutes? Eto na yun. Ready na ba yung mga gamot mo dyan? Sa bahay lang naman ako eh. Isang baba ko lang to eh. Kahit bumaba ako sa second floor, hinihingil lang ako eh. Ayop yan. So may ages dito yung Tudra, no? Sila yung pwedeng mag-attempt ng high ground since kompleto naman lahat ng Sarsa nila. Kaso Ruby. Si Ari ulit, boss. Pinagtitipo na siya dito ano? Nullifier ni Darkseer. Oo nga eh, palang-palang nga to si Whisper eh. Pero visit din kasi itong build ni Whisper na to. Kanina pa. Maganda naman yung nag-linken siya kasi nga, like, syempre may roar eh. Diba? Minsan, like, tumatanga yung roar, gawa nitong linken. Pero tingin ko kung yung nag-normal na Darkseer siya dito, yung naka-team item, baka maaga natapos to eh. Sobrang behind ng Tundra talaga eh. 1k na lang dito mo na may Divine Rapier ah. Okay. So hindi niyo muna bubuin yung Aghanims, no? Straightforward to Aghanim Scepter, itong, sa Divine Rapier, itong Gyrocopter. Heroic pa rin ba yung magpupush dito? Wala sa kanila yung Aegis.
Yan, Port Roshan tayo dito. Ayaw umangat eh. Oo. Buy time lang muna sila. Dalawang lanes din kasi to. Kuha ng heroic. Nag-times 4 ang heroic, yuluhan ko to. Ayun na si Grabe BZ. ko may vision kasi. Malay nyo, okay pa naman. Ay! Si Vichon may ages to ha. So nakapag-search out pa naman, but there goes the nullifier. Gusto nilang rektahin to, tinulak pa dito. And the flat cannon is there. Look at the damage dito mo. Nawala na agad yung ages dito ni Vichon. And as Vichon na bash, na nullifier ulit. Gustong i-force stuff out. There goes the Pierce the Veil, also the BKB. Escaping off. Gusto nilang umalis. Ngayon, refresher from Tailong. May maaabutan ba? They have eyes on the Buerta. Abutin na lang. Nagmitis na dito. Pero yung rocket. Yung rocket, boss. Arto dito. Na-chase. Ay, Ray! Aray, ang ganda. Solar flare. Halos tatamaan silang lahat. Si Bichon, wala ng BKB dito. They want the Muerta. Po-position sila. Si 33. Sustain muna sila ha. The stare down will continue. Pero wala na rin spell dito yung heroic ha. Parang hindi na enough, parang humabol pa sila. Okay, Port Roshan. Yan na yun. Ito na yung request natin. Alam mo na. Ginawa na lahat. May nangyayari na. Yan nga ang sinasabi nila. Port Roshan, bro. Port Roshan kayo. Walang ages eh. Like, nakatakot din sumugod na naman ha. And for the side of heroic, napabuyback dun si Tuskar, Roshan. Yes. Or siguro wait lang ulit sila ng spells. Nagamit din nila yung mga refresher nila dun. Eto na, may Sight of Vice pa si Whisper. Lahat na lang ng ano no, Nullifier, Orchid. Magpasan pa siguro si pasan pa siguro si Whisper. Gusto niya lahat pinipindot. So siya lahat yung pinipindot, tinan mo. Oo nga, hindi na kaya na kami ko yan. Anim na item mo, pinipindot. Ang kaya ko lang pindutin, may siguro mga 4 lang siguro. Dikit pa rin naman ito mga bossing eh, no? Kasi like, 47 minutes eh, 5 gold tip, wala na yan eh. Talagang pagalingan na mag-team fight ito, execution na magkakatalo itong dalawang team natin na to. Ito na yung Divine mo. Divine na. Pero ang sayang dito, wala siyang ano eh, Aghanim's eh. Pwede naman yung bilhin mamaya, sir, siya. May fight pa siya dito. May manta pa nga siya. At saka as for Yuma, 8-second BKB pa ha. Parang isang beses niya palang napapap yung kanyang BKB. And every time naman kasi nagkaka-divide din yung Gyrocopter, minsan yun yung nakakatakot. Yung out of nowhere, bigla na lang may dadamage sa inyo ng Makati. Kung may critical ng 2K yan, Sir Sean. Legan tama. Lincoln Spear for BCM. Mukhang ayaw niya na rin madali-dali ng mga nullifier or hex, no? Since napinin na nga yung hex. Si Vichun. Meanwhile, Vichun, 48 minutes na, di pa rin full item. Nagsisave siya ng buyback, boss. Yeah. Looking good naman ikaw, yung isang piece niya, oh. oo. Tingin ko, mas maganda na rin mag-all-in ka. Kasi isang team fight na lang din to eh, ng Gyrocopter with the Divine eh. Okay. Ganda ng item dito ng King Jungles. Masaya ka na sa ganitong item? Oo. Oo, dalawang Solar Guardian. Sabay nalaglag yung Divine, pasok talaga sa game 3. Pwede, boss. Sabi dito ni Dexter, aray, walang butterfly, nag-divine. May Solar Guardian naman, di ba? May miss pa rin yun. Parang feeling ko, okay yun. May scan sila dito. Oh, si King Jungles. Gustong huli ni Ari. Hindi naman inabutan, inagawan niya lang ata ng spell. And Tundra na nga yung umaabante dito, mga bossing. Na-recover na nila yung kanilang sarili. Pero kasi Vision carry mo, mahirap din tumabos na yun eh. Kailangan na talaga nila unahan si Yuma dito. Tingin ko. Carry to carry basis na to eh. Tsaka sa mga micro ng mga 4 staff out. I mean, parang parehas naman na ng senaryo, no? May divine na yung Gyrocopter, so ayaw mo na siyang ma-preheat. Ganon din naman yung Muerta eh. Kung full item naman yung Muerta, as much as possible, ayaw mo rin na ma-preheat siya, yung hindi nyo siya napipigilan. Ayan na, ayan na. Ayan na mo. Ayan na mo. Alam dito. Alam nila kung nasaan ngayon ang heroic ha.
Alam din naman another natin smoke. nila, boss. Radiant's top tower. Another smoke. This is Dawn Breaker na meron na siyang buff ngayon sa umaga. Okay. Okay. Dawn Breaker. Uunahan mo na nila dito. Has the buyback. There goes the Rolling Thunder. Pwede siya mag-commit dito ng buyback. Pero there goes the Flag Cannon, mga sir. Nahuli nila si 33 at nakulong pa nga 33. May BKB. Pero saan ka punta muna? May force stuff out. He's gonna survive. Walang buyback na makukumit dito ng Dawn Breaker. Ganda nung force stop out sa kanya doon, boss. Kumaya. Kakakasalang nung shard eh, no? Kumbaga sila pa yung naipit dun sa shard na ginawa ni... But they're gonna chase this one mo. High ground to. Delikado para kay Yuma. Wala Wala pang daw, roar. So he is gonna be going on the high ground. Fearless. Ito yung Flag Cannon. Umaaray dito si BZM. Look at the Beastmaster. Huling-huli dito kay Yuma. At sinunod na. Tinapos na dito si 33. Nakasibat ka man kanina pero ngayon hindi na. Hindi sila nakaposition dun sa ganong senaryo dahil nga wala pa silang roar eh, no? Parang mas okay pa sanang kumula po sila eh. Pipilitin nila yung buyback dito mo. Hindi kayo, may mag-asa pa rin. May di ba Ay, yung may malaban? Roshan, may Fort Roshan na. Fort Roshan, mabubuhay na. Tapos pag na-buyback to, tapos biglang huling na divide, tapos Roshan, comeback is real, no? Kailangan mag-ingat ni Yuma, ha? Dawn Breaker, hindi na-expound yung kanyang buyback. There goes the buyback, guys, for Airy. Lincoln muna dito sa Gyrocopter. Meron para din silang Lotus. All the buff needed dito ni Yuma to secure out the barracks dito sa top. Parang pagka-barracks mo, parang pwede nang bumakto. May Roshan pa nga. Or pag may nag-buyback siguro core, Pipilitin nila to, buyback na to mo. Papag sila! Patay na dito! Nahulog yung divide sa loob at pinulot na! Dito si Pichu! Sinabi sa'yo yung nagkatotoo yung sinabi ko, Diyos ko. Yumao! Nagkatotoo yung sinabi ko, boss. Boss, may Daedalus din talaga yan, kate. Nakita mo yung damage output ng first bell? Like parang na 3 hits lang siya doon, ha? Saka sila pa makakapag-Roshan, boss. And worse, si Muerto pa yung may divine ngayon. Imagine mo yung damage output na kaya gawin ng first bell. Tapos may gawin yung Roshan. Bilis. Pwede na kasi yun eh, nakabasag na siya sa taas eh. Dumaan pa siya sa gitna eh. Tumalong, Pops. Sa buhay talaga, marirealize mo mali yung desisyon kapag kahuli na ang lahat. Like, naglakad matatag siya, ha? Medyo ang kapal ng mukha niya, no? To the point na nakapwesto ng maganda yung deadshot doon. Ay, tama ba yung deadshot sa kanya? Papunta siya dun sa may tower. Hindi nga nakagalaw. Hindi siya nakagalaw. Divine to, ha? Divine to. May buyback naman yung Gyro. Ang problema lang, parang pag buyback mo dito, wala kang hawak na divine ngayon. Medyo nakaka-feel bad yun kung ikaw yung Gyro. So mukhang ayaw na nilang ma-expend yung buyback dito ni Gyro Captor. Titiisin na nila yung katangas nangyari. 10 seconds para sa Gyrocopter. Huge opening ngayon dito sa Thundra. Una sila dito makakaposisyon and that's 2 racks instantly dito sa Thundra. At nasipa. Palayo. Grabe naman. Pag backshot dito ni Tylong, ha? Gusto yung isay D33. Gusto niyang dilaan. Nasigawan na nga dito yung Pango. And there goes the Pierce the Veil BKB. Nahuli ba dito si Vichun? Habulin ba nila? They're starting to chase this one. Sino mahuhuli? Inabot pa, Rolling Thunder, Vichun, tumatakbo, 33, there goes the Solar Guardian mga sir. Si 33 ang pinakamalapit, wala silang choice dito, it's just 33. Kukover ba sila dito ni Vichun? Yan yung tanong. Iiwan ka dyan, hindi ba yun? Iiwan na lang. Isa-save nila yung Divine dito mga sir ha. Dieback sa palaka, teleport pa, makakalis pa naman. Sobrang MVP ng Lincoln ni BM doon. Kung hindi niya nilinkin si Bichon, may stun siya ng homing missile dun sa area na pinag-solar guardianan, tumalon si Tuskar. Parang mas gusto nilang i-save yung Divine, no? Kaysa dun sa mga kakampi nila na walang buyback. Another Divine for Gyro, boss. Dalawang Bumili creep na ba? wave. Oo, dalawang creep wave. Kulang pa siya ng ng 700. Ang problema mo dyan, paano kayo papalo? Nakakatakot pa rin na, alam mo yun, basta mga right click ng tower. May Divine din naman yung Muertang kalaban mo, baka mamaya 3 hits, 2 hits ka lang eh. Baka mag-RNG yung critical. Ayun, no?
Pinapadami ni Bichun ang kaba ng mga tropang nakatundra dyan. Ito na. Kabili na na yun. Benta mo na yung Benta mo ng boots. Benta mo ng boots. Ano, sisave nyo lang siguro. Benta na. Pinenta na, boss. Ito na yung divine, boss. Ang hindi. problema nyo lang parehas, sobrang late game na nito sa Roshan. Palapit din yung tier 5 item. Ang tagal pa ni Roshan. Parehas nakadivine yung carry nyo. So walang lalabas dyan. Ayun. Gege. Basta pag na mega grips na to, kaya makadepensa ng dalawa, ano? 70 minutes pa this game 3. Doon na lang tayo tumama sa mga predictions natin. Kanina pa naman tumatama yung mga drop points natin ah. Ito 20 seconds to buti naman na-scan ata nila. Bibili na ba ang divine? Mukhang bibili na dito buyback muna. Binili na ba? Oo. Pag ganito ng crucial na moment, kailangan mo na talaga dito buyback eh. Pero kasi sayang no, like, imagine mo, dieback yung palaka doon, 4v5 yung laban. Ang problema, as heroic, dahil wala pa kayong mga buyback, wala pa kayong item, hindi rin kayo nakadiretso eh. Walang trade eh. Walang trade na nagawa yung dieback na create nyo. Uy, high ground sila dito. Bigs Kasi are going biglang in. wala pa dyan palunin sila, tignan mo. Yeah. Nagpo-push pa rin yung crit nila even though na mega creeps na yung mid nila. So dito sa top, walang dumedepensa. Alam dito ng heroic na nasa labas ngayon ng Tundra. May refresher shard pa si Kuya Mumerta dito So parang double first na build siya dito kung magkakaroon man ng team fight. At saka kanina nakita ko yung Pango like 15 seconds sa kanyang refresher. So mukhang inaantay na lang din ng heroic dito yung double rolling Thunder. Hindi pinapansin ng Tundra yung makapal na creeper na pumasok sa taas Kaya nga, dito yung heroic, nakaabang lang sila kasi alam nila na yung Tundra hindi nube-depensa, nasa labas talaga. May buyback na si Gyrocopter. Okay na, pwede na. Ayan na, sumigaw. Huli nila muna yung Dawnbreaker. 3 hits lang with the Pierce the Veil. Rolling Thunder is there. Maaabutan ba si BZM? Tinaman dito ng Rocket pero didilaan. Dito na 33. Sino pa the BKB? And dito si BZM. Gusto nilang i-burst down Lincoln Spear. Magagamit ngayon. Grabe yung lift ni Rubik dito. Ang dami nga magagawa. Like parang pwede ka na mag-save na lang lagi. Okay, Tylong. Hindi niya pa binili yung divine niya. Okay. Si Whitemon. Ayan na, 2 minutes na lang dito para sa tier 5 items. Hindi rin naman sila masyado nagko-commit pa Kumbaga parang nagkakatansyahan pa rin at the end of the day. Since nakatakot naman talaga yung both carry kasi may divine siya ayaw mo makuha nung isa Sinesave na lang ni Human yung buyback niya. Meron siyang amplify damage dito mo Meron siyang amplify na bote. At nakahanda na rin si Bichu ng isa pang divine sa courier. Kung sakaling mahuhulog niya. 1 minute more para sa tier 5 items. Okay, may Lincoln Sphere si Bichun. Ito na, kanina pa mainit yung area na to. Oo, kanina pa to. Yung pinag-aagawan nila ngayon. As for heroic, ito yung Street of Hormuz Dito dapat nila haharangan no? Like, sumushow naman yung lane nila kasi sa taas Kumbaga kahit na mega creeps, kahit na nabasag ng Tundra yung barak sa gitna, kung ma-address naman ng heroic, parang okay lang to for heroic. Naghihintay din naman sila talaga ng Aegis. Oy? Alam ka namang 60 minutes na, wala pang post. Diyos ko po. Ito na yun. Buti na lang, maraming first sa bahay sa ni Kuya mo, JB. Akala ko ano mo na yung dyan, yung Japanese dyan. Buti na lang, nakatitirahin ko itong Japanese noodles na yan Hindi pa naman ang pagkagantong, hindi pa naman ako nagkanin ngayong gabi Dire's bottom tower is under attack.
So mukhang back to the ball game lang tayo dito. Nag-back naman yung Heroic. Kailangan din nilang i-address itong bottom lane na napupusya kanila. Roshan to, Sershan. Or yan na muna, tier 5. Kailangan na to, magsama-sama kayo mag-farm eh. Pag ganitong state, nakatakot yung greedy ka. Alam mo yun, yung gusto mong lumabas mag-isa para mag-neutral. At least Yan na, magkakalap. 7 seconds. 7 seconds, boss. Meron ng neutral dito na lalabas. Sa bagay, nakakainis din kasi yung Tundra. Ang dami nilang pang-save eh. Meron kang leaf, meron kang force stop, meron kang dila. Mga yung mga pang-debuff na kailangan nila nandun eh. Tingnan natin yung tier 5. Uy, meron pa ditong gold. Nasecure pa yung bounty, no? Oo nga, dalawa pa. 130 each. Para sa doon, na 650. Isang bounty. Oo nga, 650. Tas dalawa. So ano siya? 13. 1-3. Okay. Lo, So, biglang there's- 5K. Ano to? Biglang 5K. 1K lang yung kanina mo. Ba't biglang 5K yung network? Baka marami silang bounty nakuha sa baba. Ah, Bottom tower is under attack. 1K lang yun eh. Sa ano eh, sa Tundra eh. Di ba nakakuha pa nga ng dalawang ano? Bounty yung Tundra. Wala namang item na neutral item na magdadagdag. Ayan lang. Nako, sino to? Si Ari. Tip ka ngayon ulit. Huli si Ari. 2 minuto out dito yung Rubik. Papalog sila oh. Smoke sila oh. Sakit sa ulo niya na parehas naka-disown. Boss, ayun yung nagpapalaki ng spell damage ah. Divine Regalia. Okay. Okay. 2 hits lang. Patay agad yun doon. Sa kabila. Pero may Rolling Thunder tayo dito ah. Kailangan mangiti taylong. So that's the first Rolling Thunder. Hindi mapagdagdag ng item si Tailong dito. Nasa kanya yung gem. Meron siyang 7k excess gold dito. Ay, ah. gumawa sila dito with a vacuum into the wall sa tatlo. Pagkatapos nun, huling-huli dito si Whitemon, Philemon. Walang buyback but Vichun is gonna kill off the Pango. Whitemon, karoon siya ng buyback as of the instant. Pero the Walrus kick is for 33 with the Lincoln is gonna survive somehow. One more hit na lang sana. Ano, pabor to para sa may Tundra, no? Dahil si Pago na rin yung patay dun sa side ng Heroic. At the end of the day, yun yung nag-i-start ng teamfight eh. So pwede silang lumabas, mag-attempt na gumaw. Bichun! Oy, 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 oy! Vichun! Ngayon yung sabihin, hindi mo What? hindi si Bichun. Nahulog ba yung ano nun? Divine? Wala pa yung Divine, di ba? Parang Demon's Edge pa lang yan. Sinipa kasi boss, patay na sana eh. Ngayon yung subukan, ngayon yung sabihin, hindi bubuhat si Bichun. Ba't pa kasi sinipa? True. Ito na, Roshan na. Charge na, boss. Bilis niyan. And dito nalalamang yung Tundra, Sershan. Isang lane na lang yung kailangan mong i-push. Masisecure mo tong limang Roshan na to. Magkaka-AD si Muerta. So pwede silang mag-attempt na umangat. Eh teka, aabot sila sa barracks, boss ha? Abot boss. 36 pa itong mga core dito ng Heroic. Mapupursa Ayan na. sila mapabuyback. Divine Ayan na. pa mo, Luma. Oo, sige. Okay. Before sila dito yung... Ah! Hala! Naano siya Dive dito ako, ng boss. ano? Dieback yan. Wala siyang buyback. 6 minutes pa yung kanyang buyback Tinamaan siya timer. ng ano, nung meteor. Skyfall. Hala, bilis. Fallen Sky. Fallen Sky nga. Hindi nila gagamit yung buyback for this mega creeps. Ang problema nila dito, namatay yung Dawnbreaker nila, yung tiga-contain nila ng lifesteal, boss. Kailangan na nilang isugal ata to. Eto na.
Vacuum, Rolling Thunder, Space muna sila. Lincoln Spears are gonna be popped. And BKBs, gamit dito BCM. Tie back yun sa Pango. And that's Vichun. Look at him! Meron tayo sa tanig dito mga sir. Pero 3 hits lang talaga. Grabe naman yung muerta. Ngayon nyo sabihin na hindi kaya ni Vichun bumuhat ha. Ano po rin muerta? Vichun pa rin! Bobo yung divine? Hindi mo malaman ba't nag-divine yan? Parang ang pili ko dapat nag-B-play na lang siya or nag-sweep blink siguro. Or binuo niya muna yung Aganims, no? Ayun, no? Pillban ka talaga niya. Ba't ba kasi ako nag-divine? Nice one yung mahala ka namang hindi mag-game 3 to plus pose plus long game. The road to 4 a.m. Dalawang matanda. Pero grabe nga yung game na to. Hindi, crucial naman kasi talaga, no? And kung, sabi nga natin, kung aabot naman talaga sa point na late game lamang yung Tundra dito. O, 3-1 na ako sa draft voice, Sergio, ha? Kahit may video dyan. Alangan pa naman hindi tayo mag-game 3. Alangan naman hindi tayo mag-game 3 dito, yun nga. Si Bichon. MVP natin si Bichon, no? Parang pili ko, MVP. Okay, pakita mo na direct. Walang Siyempre. iba. Shh daw kayo, guys. Shh, ingay nyo kasing mga hater nung stand-in. Ito, 19-4-7 sa kanyang muerta, si Kuya mo Bichon. Ang Kaya ganda kasi ng pinakita. nag-divine. Yun yung question dun. Oo nga. Dito, guys. Pero that's it, guys. We still have a game 3 in our hands and malalaman natin dito sa day 1 kung maganda ba ang bangon nitong dalawang teams na to, ha? So, umabot pa nga sa dulo dito. So, magbabalik lang po kami dito sa game number 3 sa Kuya Nick. Upset of all time. Upset of them all. He's going to get taken Sonic Wave to the face and GG's called. You know what's cooking? Boom! Oh! And we got They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer.
which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest update of all time. He's going to get taken Sonic way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Look like not a time to Canada. Oh! This is it! And we got They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the Archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.
Gusto mo ba ng throwback? Greatest upset of all time. Upset of them all. Oh, he's going to get taken Sonic way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout Maritime to Canada. Oh! And we got Jay. They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there! Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Gusto mo ba ng throwback? Greatest upset of all time. Upset of them all. Oh, he's going to get taken Sonic way to the face, and GG's called. You know what's cooking? Boom! Lookout Maritime to Canada. Oh! And we got Jay. They've done it. They have done it. Hello, JB nga pala. Join us on the Facebook page of Lupon WXC for the archive, where we explore memorable moments in esports, both local and international yan ha. May topic ka ba na gusto mong i-cover namin? Leave a comment and let us know. Don't forget to drop a follow. See you there!
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there.